kabutihan ay ito ay makalimutan na at mas lalo na pag nandyan si Mr. Pira. Kaya pakinggan natin ulit mamaya yung mga iba pang video ni PRD. Napaka idolo kasi natin itong former president natin. Okay, welcome dito sa ating channel, Mr. Buhol. Magandang gabi sa lahat. Bago po natin umpisahan dito sa ating video ngayon, bigyan nating reaksyon tungkol ito kay former President Rodrigo Roa Duterte at ito ay mayroong mensahe itong former PNP chief na si Bato de la Rosa. Pero siyempre mga ka-people, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe at i-share ang ating video. At pakiclick na rin ang ating notification bell para updated tayo sa lahat ng mga video na ating upload araw-araw, mga ka-people. Napakatindi itong mensahe ni Senador Bato ngayon sa kasalukuyan, yung dating superintendent ng Davao City at naging PNP chief at ngayon ay isang dating senador na at ito ay kilala natin na isang tagasunod o tauhan ni PRRD itong si Bato kasi ito rin ay taga Davao del Sur. Ito yung matapang na PNP chief, marami itong pinatumba at marami ring pinatayo itong si Bato de la Rosa. Kaya palakpakan natin mga ka-people. So makita natin ngayon sa video o mapanood natin kung ano yung makapatindig balahibo itong mensahe ngayon ni Bato de la Rosa kung paano ginawa ni PRRD ang proclaim o pagbuo ng mga grupo tungkol dito sa pagsugpo ng druga o kaya tinatawag ito na dati ay war on drugs sa kaniyang administrasyon noong nakaraang from 2016 to 2022. Sa kasalukuyan siya ay namuno sa bansang Pilipinas. Ito ay nag-declare ito ng war on drugs o nagbanta sa mga drugista na kung hindi sila hihinto o hindi umalis sa bayang Pilipinas, talagang patayin ito ni Tatay Digong. Napakatindi yung mga salita na binitiwan ni Tatay Diggs nung siya ay presidente. Kaya ngayon ito ay tinatanong ni Bato de la Rosa kung nasaan na ba itong mga congressman, senador o iba pa diyang empleyado ng trabahante ng gobyerno na palagi itong sumusuporta noong si Duterte ay presidente pa. Ito ay sinusuportahan nila lahat ang war on drugs ni Duterte. Pero ngayon, binaliktad mga ka-people, siya ay
inimbestigahan na dyan sa Quadcom. Kung matandaan natin ang iba diyang mga investigador ay isa rin sa mga pumapalakpak o believe sa war on drugs sa Duterte administration na marami daw natulungan at maraming kriminal na napatay o maraming droga na nahuli. Kaya iba talaga ang politika sa atin, mga ka-people. Grabe talaga. Kagaya ng agos ng tubig, kung saan papunta ay doon rin sila. Kaya sa madaling salita ay maraming balimbing. Isang prutas lang pero maraming mukha. Kaya panoorin natin itong mensahe ni Bato o tanong ni Bato doon sa ating presidente. Baka kayo ay makaiyak nito, mga ka-people. Pakinggan natin mabuti. Ayan ito. Mr. President, ngayon na ikaw ay iniimbestigahan sa war on drugs, where are they now? Yung mga nagsusuporta sa iyo noon sa war on drugs, hindi natin narinig ngayon. Iniwan ka sa ere. Ano po yung naramdaman mo? Takot. Ayan. Iniwan na sa ere ang ating one of the best president. Hindi lang ito sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Ito ay napanood at napakinggan natin na maraming tumatawag ni PRD na best president. Alam ko kasi yung tao. Yung for the good time lang yan sila. Yung mga crisis kang ganito, wala ka namang kaibigan. Tama naman sabihin ng tao na, bakit kami may utang na loob sa iyo? Bayad ka. Trabaho mo yan. Tama yan. In theory, tama yan. Tama sila. Kayong mga pulis. Ikaw. Pati ako. Pero, yung dapat lang ng malaman na yung pagiging mayor. Yan, napakatindi, no? Sabi ni Tatay Diggs na yung mga tao na sumusuporta sa kanya dati, nung siya pa nakaupo, ay for the good times lang talaga yan, mga people. So ngayon, naintindihan niya na alam na talaga niya Tatay Diggs yan kasi matagal na yan sa politika. Simula nung fiscal pa siya hanggang nag-vice mayor, congressman at dumating pagka-presidente. Alam na talaga niya ang laro ng politika. Kaya nung siya ay nanalo, nung ginawa niya yung war on drugs, yan po ay alam na niya kung ano ang kahinatnan o resulta kung siya ay bumaba na sa pagka-presidente. Kaya ngayon ay sabi niya na walang kaibigan. Basta wala ka na sa serbisyo. Pero nung kasalukuyang siya ay presidente, kaya nga sabi niya na for the good times lang yan yung ibang mga kasamahan. Ko, pagiging in theory, tama yan. Tama sila. Kayong mga pulis. Ikaw. Pati ako. Pero, yung dapat lang ng malaman na yung pagiging mayor ko, pagiging kahit ulit-ulitin natin itong video, napaka sarap pakinggan yung mga sagot, pero napakahirap tanggapin at intindihin yung mga ginagawa sa mga kasama dati sa gabinete o kasama, hindi sa gabinete, kasama dati sa
nakatrabaho sa gobyerno tapos nung ikaw ay civilian na, ibaliwala ka na, pero yung mga ginagawa mo lahat ng mga kabutihan ay ito ay makalimutan na at mas lalo na pag nandyan si Mr. Pira. Kaya pakinggan natin ulit mamaya yung mga iba pang video ni PRD. Napaka idolo kasi natin itong former president natin. Kaya noong itong si Tatay Diggs ay nasa mga 60 pa lang ang edad o 60 plus, kung yung time na yun kung siya ay na presidente, marami talaga malalagas at sa tingin natin hindi ito bumaba sa pwesto kung hindi malinis at hindi talaga niya bibitiwan ang bansang Pilipinas kung hindi safety lahat yung mga taong naglalakad kagaya ng Davao City, pero hindi inabot kasi matanda na ito nakaupo. Pero ayon pa man ay malaki talagang pagbabago. Pero ang problema ngayon ay bumabalik na naman. Marami na ng mga droga sa atin, mga people. Bakit kaya maraming droga? Kaya sa tingin ninyo,